Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagnilay-nilay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagninilay-nilay na naway maging simula ng ating araw na may kagalakan, kapayapaan, at panibagong lakas mula sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagninilayan ay matatagpuan sa Mateo, Kabanata 20, talatang 1 hanggang 15. Ito ang sinasabi. Ito ay sapagkat ang paghahari ng langit ay katulad sa isang may-ari ng sambahayan na lumabas ng maagang maaga upang umupa ng mga manggagawa sa kaniyang ubasan. Nang nakipagkasundo na siya sa mga manggagawa sa isang denaryo sa bawat araw, sinugo na niya sila sa kaniyang ubasan. Lumabas siya ng mag-iikatlong oras na at nakita niya ang iba na nakatayo sa pamilihang dako na walang ginagawa. Sinabi niya sa kanila, pumunta rin naman kayo sa ubasan at kung ano ang nararapat, ibibigay ko sa inyo. Pumunta nga sila. Lumabas siyang muli ng mag-iika-anim at mag-iika-siyam na ang oras at gayon din ang ginawa. Nang magka-11 oras na, lumabas siya at natagpuan ng iba na nakatayo at walang ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit nakatayo kayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? Sinabi nila sa kanya, ito'y ay sapagkat walang sinumang umupa sa amin. Sinabi niya sa kanila, pumunta rin naman kayo sa aking ubasan. Anuman ang nararapat, iyon ang tatanggapin ninyo. Nang magtatakip silim na, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa. Ibigay mo sa kanila ang kanilang mga upa, mula sa mga huli hanggang sa mga nauna. Paglapit ng mga dumating ng mag-11 oras, tumanggap ng 1 denaryo ang bawat isa. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang sila ay tatanggap ng higit pa. Ngunit sila ay tumanggap din ng tig-1 denaryo. Nang matanggap nga na nila ito, nagbubulang-bulungan sila laban sa may-ari ng sambahayan. Sinabi nila, ang mga huling ito ay 1 oras lamang gumawa at ipinantay mo sa amin na nagbata ng hirap at init sa maghapon. Sumagot siya sa isa sa kanila, kaibigan, wala akong ginawang kamalian sa iyo. Hindi ba nakipagkasundo ka sa akin sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang sa iyo at lumakad ka na. Ibig kong bigyan itong huli ng gaya ng ibinigay ko sa iyo. Hindi ba nararapat lamang na gawin ko ang ibig kong gawin sa aking ari-arian? Tinitingnan ba ninyo ako ng masama dahil ako ay mabuti? Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban. At gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itataas ang aming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila
at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Amin ding idinudulog ang aming bayan. Bigyan mo kami ng tapang na ipaglaban ang tama at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipinagkatiwala ang aming bayan. O Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang kapangyarihan, kapayapaan at gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin ang diwa ng pagkamakasarili, kayabangan at katiwalian mula sa aming mga pinuno. Hayaan silang magkaroon ng makadiyos na budhi at integridad upang akayin ang aming lupain na magkaroon ng masaganang kaunlaran. Aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa mga lansangan. Ang mga drivers, jeep drivers, taxi drivers, bus drivers, mga grab drivers. Lord, ingatan mo sila sa lansangan sa mga masasama. Amin ding inilalapit sa iyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang mga OFW, sila po'y iyong ingatan. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, sa mga tukso, O Diyos. Sila po'y nagtiis na mapalayo sa kanilang mga mahal sa buhay upang mabigyan lang ang kanilang mga mahal sa buhay ng magandang buhay dito sa Pilipinas. Panginoong Hesus, dalangin ko na sila po'y iyong protektahan sa anumang mga pagsubok sa buhay, mga tukso, Panginoon, na patuloy na umaali-aligid sa iyong mga anak. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Panginoong Hesus, salamat sa buhay na patuloy mong ibinigay sa amin. Ito ang aming dalangin na may pagpupuri at pagpasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan o pagninilayan ngayong umaga ay ang kabutihan ng Diyos ay hindi nakabatay sa oras. No? Ang kabutihan ng Diyos ay hindi nakabatay sa oras. Okay. Ayon sa Mateo 20, talatang 1 hanggang 15, sa ating pagbasa ngayon mula sa Ebanghelyo ni Mateo, ipinapakita sa atin ni Hesus ang isang talinghaga tungkol sa mga manggagawa sa ubasan. Ang may-ari ng ubasan ay pumunta sa pamilihan upang kumuha ng mga manggagawa. May mga dumating ng maaga sa umaga, no? At may mga dumating pa sa huling oras ng araw. Ngunit sa pagtatapos, lahat sila ay binayaran ng 1 denaryo, pantay-pantay. Ang Diyos ay mabuti sa lahat, kahit kailanman dumating. No? Ito po ang ating aral ngayon. Ang Diyos ay bukas palad at mapagpatawad, mga kaibigan. Hindi niya pinapansin kung gaano katagal tayo naglingkod o kung kailan tayo nagsimula. Ang mahalaga ay tinanggap natin siya na nagtitiwala tayo sa Kanya at sumusunod sa Kanyang tawag. Maaring may mga tao sa ating buhay na nagsimula ng maaga at parang mas maraming ginawa o naghirap. Pero ang Diyos ay hindi nakatingin sa oras o sa dami ng ginagawa.
Tinitingnan niya ang puso, ang ating pagtitiwala at pag-ibig sa Kanya. Huwag tayong maging mainggit sa ating kapwa, mga kaibigan. Kasi sa talinghaga, nagreklamo ang mga naunang manggagawa dahil sa pagbibigay ng pantay-pantay, no? Pantay-pantay na bayad sa mga huling dumating. So marami rin tayo sa buhay na ito ang natutukso na maghambing-hambing o mainis kapag ang iba ay nakatanggap ng biyaya o pagpapala na para sa atin ay tila hindi patas. Mga kaibigan, tinuruan tayo ng Diyos, no, na magpasalamat sa Kanyang kabutihan at huwag mainggit. Kasi ang inggit, mga kaibigan, ay pumipigil sa atin na makita ang biyaya na dumadaloy sa ating buhay at sa buhay ng iba. Ang Diyos ang may panuntunan sa Kanyang kaharian, di ba? So ang may-ari ng ubasan, mga kaibigan, ay may karapatan na gawin kung ano ang nais niya sa Kanyang ari-arian. Ganon din ang Diyos. Siya ang hari ng ating buhay. At siya rin ang nakakaalam ng tama para sa atin. Hindi natin kailangan masukat ang biyaya ng Diyos ayon sa ating sariling sukatan. Ang mahalaga ay maging bukas ang ating puso sa Kanyang kabutihan. Ito ngayon ang panawagan, mga kaibigan, mga kapatid. Tandaan natin na ang kaharian ng Diyos, lahat tayo ay pantay-pantay na tinatanggap at minamahal. Kahit kailan tayo nagsimula, kahit ano paman ang ating mga nakaraan, naway huwag tayong maging masyadong matigas ang puso o mainggit sa biyaya ng Diyos para sa ating kapwa. Sa halip, magpasalamat tayo at ipagdiwang ang kabutihan niya sa buhay ng bawat isa. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig at kabutihan. Turuan mo po kaming maging mapagpasalamat, maging bukas ang puso at maglingkod ng may tunay na pagmamahal. Tulungan mo po kaming maging masunurin sa iyong kalooban at huwag kaming maging makasarili o mainggit sa aming kapwa. Panginoong Hesus, dalangin ko ang pagpapala na ibuhos mo sa iyong mga anak ngayong umaga. Sila po'y ingatan mo sa kanilang mga ginagawa, anuman ang kanilang mga ginagawa ngayon, ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na magpala sa kanila. Turuan mo kami na maging masunurin sa aming Diyos na buhay. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.